umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam nyo ba mga kababayan, marami magagandang bagay na nangyari ngayong araw. Unang-una, napalitan na po ito pong si Guevara mga kababayan. Alam nyo naman na itong si Guevara ay dati pong tauhan ni dating Pangulong Duterte at ngayon mga kababayan ay pinalitan po siya ni Attorney Darlene Berberabe na itinalaga bilang bagong Solicitor General mga kababayan. At ngayon, ito yung isa sa pinakamagandang bagay na nangyari mga kababayan dahil meron na pong bagong itinalaga si PBBM na uupo bilang Solicitor General. At alam naman po natin na ito pong si Guevara mga kababayan ay dati po yung tao ni dating Pangulong Duterte. Kung tutuusin, dapat nga matagal na po siyang pinalitan at dapat mga kababayan matagal na pong inilagay sa posisyon etong si Attorney Darlene Berberabe. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5. I-play na po natin mga kababayan. Samantala, tinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Darlene Berberabe bilang bagong Solicitor General. Nanumpa kaninang umaga si Berberabe na Dean ng University of the Philippines College of Law. Sa isang pahayag, sinabi ni outgoing Solgen Menardo Guevara, masaya siya para kay Berberabe na isang dekalibreng abogado. Napakalaking bagay mga kababayan na napalitan etong si Menardo Guevara dahil unang-una, gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi ngayon, dati pong tauhan nito ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, noong mga panahong kainitan ng issue ng mga Duterte, bibihira po natin maririnig ang boses nitong si Menardo Guevara. At ngayon mga kababayan, dapat nga kung tutuusin, dapat matagal na po itong napalitan. Pero bagamat ganun pa man mga kababayan, ang mahalaga napalitan na po siya sa panahong ito at napalitan ng dekalibreng abogado mga kababayan na uupo bilang bagong Solicitor General, bilang Solgen. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kapatid, Hanggang doon lang pala. So maliwanag naman mga kababayan ang pumalit po kay Menardo Guevara ay walang iba kung hindi etong si Attorney Darlene Berberabe. Ano po, isa po yung dekalibreng abogado mga kababayan at alam naman po natin na magagampanan po niya ang isang pagiging Solgen. Ano po, ang mahalaga wala nang mga gaanong galamay etong si Duterte dyan po sa gobyerno ni PBBM. At ngayon punta naman po tayo dito po sa next topic natin na kung saan mga kababayan yung pinakahihintay ng lahat. Katatalakay lamang po natin noong mga nakaraang araw etong patungkol mga kababayan kay General Torre at nangyari nga na naging PNP po siya mga kababayan, Chief PNP ng National Police. So ngayon kung titingnan na walang gustong umaresto kay Kibuloy, isa po si General Torre sa nagpakita sa ating lahat na pagdating sa pag-implement ng batas mga kababayan ay walang sinisino. Kahit pa ikaw ay kaibigan ng dating presidente, kahit pa itinalaga mo ang sarili mo bilang son of God, basta sa kamay ng batas, hindi ka pwedeng makalusot at hindi mo pwedeng bastusin ang batas ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, pakinggan po natin etong inilabas mga kababayan na mensahe or statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol po sa pagkakahirang kay General Torre bilang bagong PNP chief. Ano po, so ngayon i-play na po natin. No, there is another one that I will have to announce. The PNP chief. Oh, bakit? Daming kakabahan dito. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. Hey! The turnover of command. Partida mga kababayan, ano yan 2-star etong si General Torre. General po siya na may 2-star. Pero dahil magiging PNP chief na po siya, magiging 4-star na po mga kababayan yung kanyang ranggo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Marami siyang nilampasan. Will happen June 2nd. We are grateful for the service of those who are stepping down. A smooth transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. This is not a purge, let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. As the President has said,
he will not hesitate to make the necessary changes to keep the government moving forward. Thank you. Ayan, mga kababayan, na maliwanag po ang sinabi dito ni ESA Bersamin na ito pong mga kababayang si General Torre ang bagong PNP chief. So ngayon, ano ba ang susunod na kabanata? Ano ba ang susunod na mangyayari? Siyempre mga kababayan, yung may mga kinakaharap na mga matitinding kaso dyan, yung mga nagtatago sa kamay ng batas, yan pong mga yan mga kababayan ay mapapapanagot na po. Alam naman natin, ang gusto ni PBBM na yung mga nagtatago sa kamay ng batas, oo, makakapagtago kayo pero hindi kayo makakatakas. Maliwanag naman po ang mensahe ng presidente. Kaya nga kung makikita ninyo, yung iba kahit tumatakbo ng ibang bansa, doon nagtatago, napapapanagot pa rin po. Katulad po mga kababayan itong si Arnie Tevez. At ngayon na itong si Arnie Tevez ay ibabiyahe na papunta ng Pilipinas at upang harapin ang kanyang mga kasalanan at kaso dito mga kababayan, ang tanong ng karamihan, sino po ang susunod? Possible na si Harry Roque or di kaya naman yung iba pa na nagtatago sa kamay ng batas. Ang mahalaga, ang napaupo bilang PNP chief na pumalit kay General Marbil mga kababayan, katulad nitong si General Torre mga kababayan at katulad mga kababayan ng kakayahan ni General Torre na talagang makikita nyo naman na kahit na sino pa basta nagkasala sa batas ay mapapapanagot po talaga. Napakaswerte natin kasi meron po tayong General Torre na handang papanagutin yung mga big fish dyan na ang taas-taas ng tingin sa kanilang mga sarili. Kita nyo mga kababayan bukod tanging si General Torre lamang po ang gumawa noon sa buong kasaysayan ng Pilipinas na pinanagot etong katulad nitong si Kibulok at katulad nitong si dating Pangulong Duterte. Kita nyo naman mga kababayan kung gaano kadeterminado sa trabaho ito pong si General Torre. So ngayon, ipagpatuloy po natin mga kababayan ito pong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan pagbalasa ng miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos patuloy. At dahil daw po dyan mga kababayan, sinirang etong si General Torre bilang bagong PNP chief, marami daw po itong nilampasan na mga matataas na ranggo dyan daw po sa Philippine National Police. Ano po? So ngayon, ito i-play po natin. Sa patuloy na pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete, mayroong nanatili sa pwesto at mayroon ding tuluyan ng pinalitan. Galing sa pwesto bilang hepe ng pulisya. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Grabe. Marian, ano ba yung mga bagong talaga dyan na posisyon at ano ang paliwanag ng Malacanang? Pero inyo mga kababayan, si Bato, si Harry Roque, sino pa ba yung mga hahantingin ni General Torre? Yung sa issue pa ni Caper Silapi, di ba mga kababayan? Yung pinagbibintangan na nagtumba kay Caper Silapi, di sa pa yun. Tapos may mga sunod pa mga kababayan na mga nagtatago sa kamay ng batas ang dapat din pong mapapanagot. Lalo na yung ibang mga general na nasasangkot sa madugong pakikipaglaban ni dating Pangulong Duterte sa ipinagbabawal na bato. Ano po na naging dahilan ng pagkakapas lang ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin na inosente. So ngayon, abang-abangan natin mga kababayan kung ano yung mga susunod na mangyayari sa pagtugis doon po sa mga nagtatago sa kamay ng batas. Pero ang mahalaga na dapat mahuli at maibalik sa Pilipinas sa lalo't madaling panahon ay wala ding iba kung hindi etong si Harry Roque. Para matigil na rin mga kababayan ang kayabangan niyang si Harry Roque kasi magaling magsalita dahil nga nasa ibang bansa. Pero tingnan natin kapag ka naandito na yan sa Pilipinas, kapag ka naisunod na po yan kay Arnie Tevez, tingnan natin kung makakapagsalita pa yan ng ganyan laban po sa ating gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yes, Ruth, sa limangang pinagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos na naigpo si PNP CIDG Chief Nicolas Torre III bilang bagong hepe o PNP Chief at papalitan nga po niya si outgoing PNP Chief Romel Marbil. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Torre po ang nagpakita ng kakayahang gampanan ng mga tungkulin na iniatang sa kanya. Pinabulaanan naman ni Bersamin na magdudulot ng demoralisasyon ang pagtatalaga kay Torre dahil may mga natalunan itong senior officers. 2-star rank si Torre ngayon pero magiging 4-star ito pag naging PNP chief. Kasi mga kababayan, deserve naman nga talaga ni General Torre ang maging PNP chief dahil unang-una, siya lang po talaga ang isa sa nakita natin na determinado para mapapanagot yung mga big fish. At
walang tinitingnan mga kababayan pagdating sa pag-i-implement ng warrant ng arrest warrant mga kababayan. Dahil kita nyo naman, kahit pa si Kibulok, yung nagtatago na kaibigan ng dating presidente, talagang napapanagot po sa batas nung si General Torre na ang nagtrabaho mga kababayan para mapapanagot sa batas yang sina Kibuloy. At kahit etong si dating Pangulong Duterte, since may pananagutan po siya mga kababayan sa International Criminal Court, kita naman po natin yung naging trabaho ni General Torre. Kaya deserve po ni General Torre ang magkaroon mga kababayan ng ranggo bilang PNP chief. Ano po, kung may natalunan man siya na mga senior officer ng PNP or mga matataas ang ranggo dyan sa PNP, yon ay dahil mga kababayan magaling etong si General Torre at talagang tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Yan po yung totoo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganapin ang turnover of command sa June 2. Bukod sa pag-anunsyo ng bagong PNP chief, pinanatili naman ni Pangulong Marcos ang ilan sa mga miyembro ng gabinete. Gaya ng magkapatid na sina Interior Secretary John Vic Remulla at Justice Secretary Boying Remulla. Mananatili rin sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ruth, hindi naman nabanggit nga po ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung bakit nga dinecline ng Pangulo itong resignation ng magkapatid na Remulla at ni Teodoro. Pero maalala po ninyo, pero mga kababayan, kung tatanungin kung pwede lang sana na mailagay sa DILG bilang secretary etong si former Senator Trillanes, pwede siya doon. Pwede siyang maging secretary ng DILG mga kababayan, or di kaya naman yung congressman mga kababayan ng Magdalo na si Alejano. Yun, mga magagaling mga kababayan niya na talagang matitigas din kapag naging secretary ng DILG. Ano po, lalo na kapag tinatanong sa mga interview, kailangan po kasi natin talaga kapag umuupo bilang secretary ng DILG yung matigas magsalita. Lalo na mga kababayan, matigas ding mamuno at talagang katatakutan ng mga nasa sa ibaba po niya. Yun yung mga kailangan natin mga kababayan sa gobyerno ni PBBM. Kaya kung pwede lang sana etong si former Senator Trillanes dyan po sa DILG, mas maganda sana. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Talaga naman pong malapit na kaalyado sila ng Pangulo. At sinabi rin ni Bersamin, igaling na lang din po itong discretion ng Pangulo sa pag-a-appoint at yung pagtanggi nga o hindi tanggap ng mga resignation itong mga nasabi siya. Balik sa iyo, Ruth. Marian, pero itong si CHED Chairman Popoy de Vera, tinanggap daw pala yung kanyang resignation letter. Anong paliwanag ng Malacanang dyan? Yes, Ruth, tinanggap nga yung resignation ni CHED Chair Popoy de Vera kasi nakadalawang termino na po pala itong si Popoy de Vera at panahon na raw para magluklok ng bago nga pong chairman o bagong pinuno nitong CHED at papalitan po siya ni CHED Commissioner Dr. Shirley Agrubis. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Ayan mga kababayan ito lang naman yung sa akin. Kung in my own opinion, kung si General Torre maraming nalampasan na mga senior officer dyan po sa PNP, lagi ko naman po itong sinasabi mga kababayan na ang kailangan po talaga natin bilang PNP chief yung talagang may paninindigan at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Isa pa dyan, dapat meron pong tapang at lakas ng loob na banggain yung mga malalaking tao na may pananagutan sa kamay ng batas. At yan po ay naipakita ni General Torre sa sambayan ng Pilipino noong banggain niya etong si dating Pangulong Duterte at eto pong si Kibulok mga kababayan. At nung papanagutin niya yung mga nagtatago sa kamay ng batas, kita naman po natin yung ginawang trabaho ni General Torre na hindi po talaga matatawaran. Kaya kung meron mang karapat dapat bilang bagong PNP chief ay walang iba po kung hindi etong si General Torre. Deserve po niya na maging PNP chief mga kababayan at tumaas yung kanyang ranggo kasi yan po yung mga tao na kailangan natin sa hanay ng ating mga kapulisan. Dahil mga kababayan, sa ginawa ni General Torre, namulat ang taong bayan na kahit pala ikaw ay malaking tao, napapapanagot ka rin sa kamay ng batas kapag ikaw ay nagkasala at nakagawa ng pagkakamali.